Magandang umaga po, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat, mga magulang at mga kapatid. Muli po, welcome sa programa ng The Wonderful Acts of God, ng Jesus is Wonderful Ministry, at ng New Life Community, na kung saan tayo po muli na namang mag-aaral, magbubulay, magninilay po ng mga salita ng Diyos na siyang magbibigay po sa atin ng kalakasan, katatagan, kasiglahan, kagalingan, kaligtasan at katagumpayan po ng ating buhay sa pangalan ni Jesus. At nawa po kayong lahat, mga magulang ko at mga kapatid, ay nasa mabuti pong kalagayan. Bagamat napakainit pa rin po ng panahon, hari nawa po yung init at pagmamahal po ng Diyos at biyaya po ng Diyos ay patuloy po nating maranasan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Halos tumatagaktak po yung aking pawis dito po sa rooftop. Kung kailan naman po nakabukas lahat ng aking mga bintana, mas lalo pang init at talaga namang pawis ang aking nararanasan ngayon. Meron pa nga akong electric fan sa tapat ko, purihin ng Panginoon, pero mainit pa rin po Hallelujah! Kaya mas lalo po nating pag-ibayuhin, mga magulang, mga kapatid, ito rin pong init ng ating pagmamahal, pananalig, pananampalataya, at paglilingkod po sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Can you say Amen? Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Magandang umaga po, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat, mga magulang ko at mga kapatid. At bago po tayo magsimulang mag-aral, magbulay, magnilay po ng mga salita ng Diyos, tayo po muna ay manalangin sumandali at patuloy po nating damhin ang presence, ang grace ng Panginoon. Without God's presence, without God's grace, sa palagay ko po, hindi natin mararanasan ang anumang mabubuting bagay na galing sa Diyos. Kaya kailangan po nating mas lalong mapaigting na maranasan po natin itong presence, itong kagandahang loob po ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen? Father, in the name of Jesus, muli po kaming dumudulog sa iyo, lumalapit sa iyo. Inaamin po namin sa aming sarili, sa aming buhay. Apart from you, we can do nothing. So we praise you, Father. We praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. Holy Spirit, we bless your name, Father. We bless your name, Jesus. We bless your name, Holy Spirit. We magnify your name, Father. We magnify your name, Jesus. We magnify your name, Holy Spirit. Truly, you're the King of Kings, the Lord of Lords, the makers of heaven and earth, the sea, and everything in them who remains faithful forever. Kaya sa pangalan ni Jesus, anumang pagkukulang po namin, pagkakamali, pagkakasala, sa isip, sa salita at sa gawa, patawarin mo po kami. Ikaw po may sabi, sino mang nananalig ay hindi mabibigo. Romans 10:11. Sino mang lumalapit sa iyo ay hindi mo itataboy. John 6:37. Kaya sa pangalan ni Jesus, salamat po sa pribileyo, sa pagkakataon na bigay mo po sa amin na makalapit po kami sa inyo o sa iyo, O Diyos, in spirit and in truth, sa pangalan ni Jesus. Kaya nagpapasalamat na po kami sa lahat po ng tugon at sagot sa aming mga dasal at panalangin in all areas and aspects of our lives. This is what we ask. Again, in Jesus' mighty and powerful name, we pray with the fellowship of the Holy Spirit, one God, forever and ever. And everybody say, Amen and Amen. Purihin po natin
ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Ito pong ating subject matter ngayong umaga, ngayong hapon, ngayong gabi, mga taga Jesus is Wonderful Ministry. Welcome po sa inyong lahat. Mga taga New Life o ka-Wonderful, ka-New Life, kapatid, kapamilya, kapuso, kabagang, kasangga, ka-espiritu, ka-batchmates, kaklase, mga kaibigan, mga kakumpare, kakumare, at kayo pong lahat na nanonood ng mga kasambahay sa pananampalataya. Welcome po minsan pa sa programa ng The Wonderful Acts of God ng Jesus is Wonderful Ministry sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Na kung saan sa programang ito, wala pong ibang bida kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Can you say Amen? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos sa pangalan ni Jesus. And again, very timely po itong ating subject matter or God's idea na ating pong tatalakayin. Kanina pong umaga, meron tayong kapatiran sa US, nag-message po sa akin. Ito pong si Nanay Emmy, hinihingi niya ng dasal at panalangin itong kanyang kaibigan na si Sister Iluminada Duyan na mild stroke. Tapos kagabi po, dalawang ginang ng tahanan. Yung isa po ay lola. Pare-pares po silang mga kapatiran natin na dumadalo po sa gawain. Yung lola po natin ito ay humihingi po ng dasal at panalangin sa kanyang apo. Dahil yung apo niya ay nakakita at nakasaksi ng sabihin po nating hindi magandang bagay sa kanyang buhay. Yung tinatawag po na bad spirits. O sa madalit sabi, nakakita raw po ng multo yung kanyang apo. Kaya humihingi po ng dasal at panalangin itong lola o ginang ng tahanang ito. At sa Friday po, pag nandun ako, personal ko pong ipapanalangin yung bata. Pati po yung lugar na kung saan nakakita siya ng masamang espiritu. Ayan. At yung isa man pong ginang ng tahanan, humingi rin po ng dasal at panalangin sa akin kagabi na dumadalo rin po sa gawain. Sabi niya, ipag-pray daw po siya para mabuo niya ang pagdalo sa gawain ng Panginoon tuwing araw po ng Sabado sa buwan na ito o sa bawat buwan. Hallelujah! Loobin po nawa ng Diyos. Purihin ang Panginoon. At isa rin pong ginang ng tahanan na dumulog din po at lumapit sa akin para ipag-pray naman po yung kanyang kaibigan, ka-office mate niya o kasama niya sa trabaho na nawalan po ng minamahal sa buhay at hindi po naging maganda itong pagkamatay o pagkawala ng kaibigan o rather ng isa sa mga kasamahan niya na asawa ng kanyang kaibigan o ka-office mate. Ayan, kaya malungkot na malungkot po sila. Hallelujah. So ito rin po isang ginang ng tahanan. Kaya very timely po na ito ang aking topic. Mga magulang, mga kapatid. And for sure, lahat po kayo, meron kayong kanya-kanyang dasal at panalangin na hinihingi. Kaya nga kayo nanonood o sumusuporta sa programang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. At narito po ang ating tema, ang ating titulo, mga magulang, mga kapatid. Kunin po ninyo ang inyong mga Bible, ang inyong mga gadgets na meron pong laman ng salita ng Diyos, notebook, notepads. At meron din pala akong kumpare o kaibigan na personal pong humihingi ng dasal at panalangin sa akin. Yan, kumpare namin, kaibigan namin ng isa sa mga nanonood sa akin na si Paring Reich na personal na humihingi ng dasal at panalangin itong kumpare namin ito na meron din pong problema
sa kanyang anak. Hallelujah! O sa sitwasyon o aganapan ng kanyang buhay ngayon. Kaya mga magulang, mga kapatid, tulong-tulong po tayong magdasal, tulong-tulong tayong manalangin at gamitin natin itong talatang ito na meron po tayong trunk line. Tandaan po ninyo, meron po tayong trunk line. Ayan, nag-amen yung kumpare ko, si paring Reich Balye. Hallelujah! Meron tayong phone number sa Diyos o sa Panginoong Diyos na ito po ang ating tatalakayin na pinamagatang Why God's Phone Number is Known. Why God's Phone Number is Known. Ang hashtag po natin, Invitation to Prayer. Invitation to Prayer. Yan po yung ating hashtag. At ang Bible text po natin, isa sa mga pamoso o kilalang Bible verse o Bible text sa entire Bible. Hallelujah! From Genesis to Revelation, especially sa Old Testament. Hallelujah! Ito po ay Jeremiah 33 verse 3. Why God's phone number is known. Open your Bible. Sabi po sa Jeremiah 33 verse 3, Call to me, and I will answer and tell you great and unsearchable things you do not know. Mga magulang, mga kapatid, this is the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon at akin po itong tatalakayin verbatim or verbatim, word for word. Itong maiksing or rather itong nag-iisang Bible text na aking ginamit, mga magulang, mga kapatid. At narito po ang aking introduction. Jeremiah may have been lonely and uncomfortable in prison. Ito po yung mga panahon na ito pong si Jeremias ay nakakaranas po o maaring nakakaranas siya ng kalungkutan, ng kasiphayuan at hindi po nagiging komportable ang kanyang buhay during that time dahil siya po ay nasa loob ng bilangguan. Hallelujah! O siya po ay nasa selda, siya po ay nakakulong. But listen to this. God reminded him that he can be in his presence anywhere and all the time. Ipinaalala po sa kanya ng Diyos, ipinapaalala sa kanya ni Yahweh na kahit po nakabilanggo si Jeremiah, ay maari pa rin niya pong maranasan ang presensya ng Diyos sa lahat ng dako at sa lahat ng oras at panahon. Can you say amen? God tells Jeremiah to call for all that God can teach him, even in a prison cell. And that's why God's phone number is known as Jeremiah 33 verse 3. Nagkakaintindihan po, mga magulang, mga kapatid? Kaya nung ginawa ni Jeremiah itong Bible verse na ito sa kanyang buhay habang siya po ay nakakulong, habang siya po ay nakabilanggo, o bagamat siya ay nakakulong, bagamat siya ay nakabilanggo, naranasan niya po yung great peace, yung dakilang kapayapaan, naranasan niya yung healing o kagalingan, at naranasan niya rin po ang mga himala o kahangahangang bagay sa kanyang katawan at buhay habang siya po ay nasa loob ng bilangguan. Can you say amen? Maari sa mga oras na ito, sa mga sandaling ito,
tayo po ay nakabilanggo sa maraming larangan, maraming aspeto ng ating buhay. Nakabilanggo ka sa sakit, sa karamdaman, sa problema, sa suliranin. Nakabilanggo ka sa kawalan, sa kalungkutan, at kung ano-ano pang mga negativity o crisis ng buhay. Listen to this, kaya po ng Diyos na kayo o tayo'y palayain niya sa mga bagay na ito sa tulong po at biyaya ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Can you say Amen? Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Kaya sa mga nanonood po sa akin ngayon at nakikinig sa akin ngayon, listen to this. If you are in the midst of crisis and all kinds of negativity right now and thinking that no one really cares, you are wrong. Kung kung meron man sa akin ngayon na nanonood at nakikinig na nakakaranas ng krisis o iba't ibang negativity sa buhay at iniisip natin na walang nagmamalasakit sa inyo, nagkakamali po kayo, nagkakamali po tayo. God is just waiting for us to call Him. Ang Diyos po ay naghihintay o nag-aantay lamang sa atin na tayo po ay tumawag at dumulog sa Kanya. Can you say Amen? God is just a call away. God is just a call away. When we call to God, we will take anything. Hallelujah. We will take anything. Hallelujah. Or any time of the day. Purihin ang Panginoon. We will take anything or any time of the day. God can even tell us the things you didn't ask Him. So my brothers and sisters in Christ, close your eyes, bend your knees, and say a prayer to God. Ipikit mo yung mata mo, lumuhod ka sumandali, at ikaw ay mag-usal o magsabi ng iyong dasal o panalangin sa Diyos. Right now, ngayon din, at ako po ay nakikiisa sa inyo, in Jesus' mighty and powerful name. Tugunin po nawa kayong lahat, tayong lahat ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Listen to this. When we bend our knees to pray, God bends His ear to listen in the mighty and powerful name of Jesus. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah! Amen! Kaya itong mga humihingi ng dasal at panalangin sa akin, si Nanay Emmy, si Ate Pe, hallelujah, si Tita R, purihin ng Panginoon. Itong ating kapatid, hallelujah, na namatay, yung asawa ng kaibigan niya, itong apo ni Tita R na pinag-pray po namin kagabi, hallelujah, sa group chat ng discipleship. Purihin ng Panginoon, idinulog ko po ito, na ipag-pray itong batang ito, na graduate po ng high school. Hindi po ako nagkakamali, high school nga ba? Tama. At magka-college na po siya, at humihingi rin po siya ng dasal at panalangin dahil siya po ay nag-exam
sa school. Hari nawa po ito ay maipasa niya. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. At napakarami pa na talaga naman kahit hindi po ninyo sabihin, ito lang pong mga personal kong pinagpipray na ito. Ayan o, dami niya no. Purihin po ang Panginoon na araw-araw po tuwing live stream, sinasama natin silang lahat, kayong lahat sa dasal at panalangin. Hari nawa po, matugon kayong lahat ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. O, palakpakan po natin minsan pa ang ating buhay na Diyos. Kaya narito na po, kunin po ninyo ang inyong, pati po itong si Ate Evelyn, hinihingi niya ng dasal at panalangin, itong apo niya, itong asawa niya. Hallelujah. Hari nawa po, itong ating subject matter na ito ay gamitin po ng Diyos upang matugon ang inyong pangangailangan both in temporal and spiritual sa pangalan ni Jesus. Kaya ano po yung mga katotohanan na ating pong dapat malaman tungkol po dito sa ating talakayan sa Jeremiah 33 verse 3. Narito po, mga magulang, mga kapatid, truths to ponder. Truths to ponder. Mga katotohanan na dapat po nating isa puso, isa isip, dapat po nating malaman. Okay? Number 1, ito pong tinatawag na the privilege of prayer. The privilege of prayer. Bakit po? Ano po ang sabi ng Diyos kay Jeremiah? Call unto me. Or call to me. Hallelujah. God invites Jeremiah to pray. Ganon din po sa atin. God invites us to pray. Because prayer begins with God's invitation. Can you say amen? Ang panalangin po o ang isang dasal ay nagsisimula po yan sa pamamagitan po ng invitasyon po ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Kaya inimbitahan po ni Yahweh si Jeremiah sa loob po ng bilangguan o sa loob po ng selda, sa loob po ng kulungan na siya po ay manalangin kay Yahweh. Kaya ang pangbungad, sabi diyan, call unto me or call to me. Kapatid, isa pong pribileyo, isang napakabuti at napakagandang pagkakataon na kapag meron pong humihingi ng dasal at panalangin sa atin, ay dapat po nating gawin ito. Dapat po nating tupdin, dapat po nating isabuhay na hindi po tayo mangingimi, hindi natin ipagkikibit balikat na lumapit po sa Diyos o manalangin o tumawag po sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Kaya yung mga ina ng tahanan, yung mga kapatiran na humingi o humihingi ng dasal at panalangin sa akin, hallelujah, personally, ay talaga pong pinagpa-pray ko po sila by the grace and help of God. Ganon din po dapat sa inyo, mga magulang ko, mga kapatid. Alam po ninyo, dito po sa Bible, there are many invitations to pray. Again, in the Bible, there are many invitations to pray. Kaya nga, sinasabi po ng Matthew 7:7, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock, and the door shall be open. Yan po ay isang uri ng panalangin. Ganon din po ang sinasabi ng James chapter 2, or rather James chapter 4, verse 2. Hallelujah! Ano po sabi rito, mga magulang? Santiago 4:2. Narito po ang ating supporting verse sa unang pagninilay. Purihin po natin sa salitang call unto me. Ano po sabi ng James chapter 4 verse 2? Ang sabi po ay ganito, kayo'y nangag-iimbot at kayo'y wala.
kayo'y nagsisipatay at kayo'y nangaiinggit at hindi maaring kamtan, kayo'y nakikipag-away at nakikipagbaka, kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagsisihingi. Sabi sa English, because ye ask not. Meaning, prayer po yun eh. Hallelujah. Nagkakaintindihan po, mga magulang, mga kapatid, sa Hebrew chapter 4, verse 16. Ano po sabi rito? My brothers and sisters in Christ. Hebreo 4:16. Open your Bible. Hebreo 4:16. Ang sabi po ay ganito, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya. When God says magsilapit, it signifies prayer. Can you say amen? Upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Let us therefore come boldly. Ayan po, prayer po yan eh. Unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Kaya mga magulang, mga kapatid, kung ang panalangin ay isang pribileyo, napakabuti, napakagandang pagkakataon, dapat nating itong tukdin. Dapat po nating itong ipamuhay. Amen? Kaya sa mga humihingi dyan ng dasal at panalangin sa abang lingkod na ito, and vice versa, kamtin po nawa ninyo ang awa, ang habag, at ang biyaya ng Diyos sa inyong lahat sa pangalan ni Jesus. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Pangalawa na dapat po nating malaman at makita dito po sa dasal at panalangin ni Jeremiah. Call unto me, sabi po dyan, and I will answer. And I will answer. Number 2, the promise of prayer. Ang pangako ng panalangin, sabi ng Diyos kay Jeremiah, I will answer. Tutugunin kita, sasagutin kita. Ayan po ang sabi ni Yahweh. Not just a theological therapy. Not just a theological prayer. Kundi isang panalangin na nagmumula sa kaibuturan ng puso ni Jeremias, sa kaibuturan ng ating puso, na kapag tayo ay lumalapit, dumudulog sa Diyos, hallelujah, at ipinagkakatiwala natin lahat, ang anumang nangyayari o anumang kaganapan sa ating buhay, lagi po ninyong tatandaan, God is willing to answer. God is willing to answer. Kalooban po ng Diyos na siya po ay tutugon, na siya po ay sasagot, gaya po ng ginawa niya kay Jeremias. Hallelujah! Because it is applicable to all of us. Applicable po ito, hindi lamang kay Jeremias, hindi lamang sa bayang Israel, kundi sa ating lahat na dumudulog, lumalapit sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Tayo pong lahat na namumuhay at ipinamumuhay ang kalooban po ng Diyos. Karapatan mo bilang anak ng Diyos, bilang mananampalataya ng Diyos, na ikaw at ako, tayong lahat ay tumanggap ng kasagutan kay Yahweh sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos.
Purihin natin ating mahal na Panginoon. Kaya nga mga magulang, mga kapatid, lagi ko pong ipinapaalala sa inyong lahat. Listen to this. Prayer should be, or it must be, a grateful, guarded, and grandest habit of life. Prayer should be, or it must be, a hallelujah, grateful, guarded, and grandest habit of life. Dapat po ang pagdarasal o ang pananalangin ay talagang dakila na po natin itong ipinamumuhay. Habit na po natin ito. Way of life na po natin ang magdasal, ang manalangin po sa Diyos. Bakit grateful? Sa panalangin po, lagi tayong kailangan magpasalamat kay Yahweh. Hallelujah! Can you say amen? Ano man ang dumarating sa buhay po natin. Bakit guarded? Kasi po, kailangan nababantayan natin ang ating pagdarasal, ang ating paglapit, ang ating pagdulog sa Diyos. Bakit grandest? Sapagkat dapat po isa ito sa pinakadakilang bagay na ating ipinamumuhay. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus, can you say amen? Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Si Jesus Christ nga po siya nga sabi sa Mark chapter 1 verse 35, at nagbangon siya ng madaling araw na malalim pa ang gabi, at lumabas at napasa isang dakong ilang, at dooy nananalangin. Kung itong anak ng Diyos, kung itong ating Panginoong Kristo, pinamumuhay niya, maagang maaga pa lamang, purihin ng Panginoon, malalim pa ang gabi, madaling araw pa lamang, lumalabas na si Lord. Hallelujah! Pumupunta na po sa ilang, para po magdasal, para po manalangin sa tatay niya. Di gayahin po natin siya, di ba? Kasi wala pong mabuti at magandang bagay na dapat nating tularan, kundi itong klase o halimbawa na ipinamuhay po at ipinakita ng ating Panginoong Kristo. Hallelujah! Na kailangan din po nating gayahin. Can you say amen? Sa pangalan ni Jesus, purihin po natin si Lord. Sa Bible, ang dami-daming answer to prayer. Napakarami. Magbibigay lang ako ng mga halimbawa. Dito po sa 2 Chronicles chapter 1, 7 to 12. Open your Bible. Ikalawang Kronika, kabanata 7, or rather, kabanata 1. 2 Chronicles chapter 1, verses 7 to 12. Narito po ang isang halimbawa tungkol sa answer to prayer. Ang sabi po ay ganito: nang gabing yaon ay napakita ang Diyos kay Solomon at nagsabi sa kanya, hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. At sinabi ni Solomon sa Diyos, ikaw ay nagpakita ng malaking kagandahang loob kay David na aking ama, at ginawa mo akong hari na kahalili niya. Ngayon, O Panginoong Diyos, itatag mo ang iyong pangako kay David na aking ama, sapagkat ginawa mo akong hari sa bayang gaya ng alabok ng lupa sa karamihan. Verse 10, bigyan mo ako ngayon ng karunungan. Siya po'y humihingi ng wisdom at kaalaman, ng knowledge o understanding, upang ako'y makapaglabas pumasok sa harap ng iyong bayang ito, sapagkat sinong makakahatol dito sa iyong bayan na totoong malaki. Verse 11, at sinabi ng Diyos kay Solomon, sapagkat ito ang sumaiyong puso at hindi ka humingi ng kayamanan, meaning hindi siya nagpray ng wealth, at ang prayer niya po ay wisdom, knowledge, understanding.
pag-aari o karangalan, hindi rin po yun ang kanyang hiningi, o ng buhay man ng nangapopoot sa iyo, o humingi ka kaya ng mahabang buhay, kundi humingi ka ng karunungan at kaalaman sa ganang iyong sarili upang iyong mahatulan ang aking bayan, meaning upang iyong mapamunuan ang aking bayan, sabi ni Yahweh, na aking pinaggawan sa iyo ng hari. Verse 12, karunungan at kaalaman ay naibigay sa iyo, at bibigyan kita ng kayamanan at pag-aari at karangalan na walang hari na una sa iyo na nagkaroon ng ganyan, o sino man ay magkakaroon ng gayong pagkamatay mo. Kita po ninyo, answered prayer si King Solomon. Wisdom ang hinihingi niya, knowledge, understanding ang hinihingi niya. Pero binigyan din po siya ng wealth na walang katulad, walang kagaya. Hallelujah, sa lahat ng generations hanggang sa panahon natin. Kaya ano po ibig sabihin nito? Answer to prayer. Itong ating binasa. Ano pa sabi ng Matthew 21 verse 22? If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Yan din po, answer to prayer. Mark 11:22 to 24. Open your Bible. Isa pa rin din po itong uri ng kasagutan sa panalangin. Ano po sabi rito ni Jesus? Mga magulang, mga kapatid. Mark 11:22 to 24. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat, at hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi manampalataya na mangyayari ang sinabi niya, at kakamtin niya yaon. Verse 24, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong dinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap at inyong kakamtin. Kaya mga magulang, mga kapatid, loobin po nawa ng Diyos na sa mga oras na ito, sa mga sandaling ito, matanggap ninyo ang inyong kasagutan sa pamamagitan ng inyong pagdulog, ng inyong paglapit, ng inyong pagdarasal, hallelujah, o panalangin sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pangatlo, pinakahuli, ipag-pray nyo ako talaga, ang init-init, napakainit, purihin ng Panginoon. Tumutuloy yung pawis ko, ayan sa noo ko, at saka po sa aking patilya. Tumutuloy yung aking pawis. Anyway, salamat kay Lord sa pawis. Talaga nga naman. Pag pinapawisan tayo, listen to this. Ibig sabihin yan, healthy tayo. Ayan. Pag hindi ka pinapawisan, hindi ka healthy. Kaya dapat, pagka pinapawisan ka, magpasalamat ka kay Lord. Salamat kay Lord sa pawis. Kasi healthy si brother, healthy si pastor. Purihin ang Panginoon. Salamat kay Lord. Salamat sa pawis, Lord. Yan ang indikasyon, Tandaan nyo yung sinabi ko, Pagka ikaw ay pinapawisan, purihin ang Panginoon, madali kang pawisan. Alam nyo, konting galaw ko lang, maglinis lang ako ng bahay, i-side track ko lang kayo. Konting galaw ko lang, maglinis lang ako ng bahay. Pinapawisan ka agad ako. Kaya salamat kay Lord. Healthy si brother. Healthy si pastor. Purihin ang Panginoon. Kaya galaw-galaw para hindi ma-stroke, Purihin ang Panginoon. Galaw-galaw para pawisan ka, kapatid. Sa pangalan ni Jesus, kaya salamat sa pawis, Lord. Thank you. Because I am healthy in Jesus' mighty and powerful name. Amen. Purihin ang Panginoon. Minsan pa, palakpakan po natin si Lord. Pangatlo, mga magulang, mga kapatid,
Oh, ano sabi? Call to me, and I will answer and tell you. Sabi dyan, great and unsearchable things you do not know. Jeremiah chapter 33 verse 3. Ano po ang tawag sa panghuli? The power of prayer. Sabi dyan, great and mighty things you do not know. Oh, sasagutin ka ni Yahweh. Anong klaseng sagot? Sabi niya kay Jeremiah, great and mighty things, great and unsearchable things you do not know. Kaya Tita R, yang apo mo, hallelujah, yan si Sister Eunice, hindi pa man na ipagpe-pray yan ni brother personally, dyan sa lugar nyo, pupunta ako dyan sa lugar nyo, magpapalayas ako dyan ng masamang espiritu. Hindi ka ba natatakot, brother, na magpalayas ng masamang espiritu? Nung isang araw, tinanong ako ng kumparing Tony ko sa US, taga-US siya. Oh, sabi niya sa akin, paring Relly, hindi ka ba natatakot magpalayas ng masasamang espiritu? Sabi ko sa kanya, hindi. Hindi, sabi ko sa kanya, sanay na ako dyan sa kapurihan ni Lord. Sa tagal-tagal ko nang nagpapalayas ng masamang espiritu. Kasama ko pa dati sina Sister Lumen. Hallelujah. Sister Ligaya at yung mga kapatiran na sumasama sa akin sa pagdarasan, sa pagpapalayas ng bad spirits. Ang dami ko na hong pinuntahang mga bahay. Sinasidetrack ko kayo. Kasi sabi dyan, great and mighty things you do not know. Oh, ang dami ko nang pinuntahang mga bahay. Ang dami-dami ko na hong pinag-pray na nagpapalayas po ko ng masamang espiritu sa pangalan ni Jesus. Kaya hindi po ko natatakot dyan. Purihin ang Panginoon. Nagawin yan. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Bakit? Lahat po tayo, meron tayong kapangyarihan eh. Meron tayong power. As we have faith in God, as we trust in God, as we believe in God. Mamaya, babasa tayo ng mga Bible verses. Bakit ako matatakot? Ang dami-dami ko nang pinasok ng mga bahay. Hindi man po ako nakakakita. Hindi man ako nakakakita. Gaya ng apo ni Tita R. Nakakita ng multo, nakakita ng bad spirits. Oh, yung kanyang apo, talaga, nung isang araw daw po, nakita niya yung multo. Hindi man po ako nakakakita, pero nakakadama po ako. I can discern bad spirits pag ako po ay pumapasok sa isang bahay, kahit po sa isang tao. By the grace and help of God, by the power of God, I can discern bad spirits sa isang tao, sa isang bahay, sa isang tahanan. Sa tagal ko ng gumaganap at gumagawa ng pagpapalayas ng masamang espiritu, ng pag-pray over sa tao na may sakit o may bad spirit, sa pag-pray over sa isang tahanan o sa isang lugar, I can discern, nakakadama ang abang lingkod na ito. Hallelujah. Masasabi ko, pagpasok ko sa isang tahanan o sa isang lugar, merong bad spirits dito. I can, in Jesus' mighty and powerful name. Kaya nung tinanong ako ng kumparing Tony ko na nasa US, kung ako'y natatakot, sabi ko sa kanya, hindi na ako natatakot, sabi ko sa kanya. Nung bagong-bago kong preacher o pastor o mananampalataya, ay talagang nininervyos din ako. Pero as time goes by, habang ginaganap ko itong tungkulin na ito, purihin ng Panginoon. Bakit pa ako matatakot dyan? Sabi ng Bible, if God is for us, who can be against us? We are more than conquerors in Him who love us. Hallelujah! O purihin ng Diyos. Ano ba ang dala-dala mo? Meron ka bang agimat? Meron ka bang anting-anting? Meron ka bang ginagawa? Nagahampas ka ba? Nananakit ka ba? Brother, pastor, hindi. Ang dala-dala ko lang si Jesus. Ang dala-dala ko lang Holy Spirit. Ang dala-dala ko salita ng Diyos. Hallelujah. Mga pangako ng Diyos. Ang dala-dala ko, blood ni Jesus. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sabi, greater things. Great and unsearchable things you do not know. O hindi ko man alam yung mga bagay-bagay na yan. Dahil kasama ko si Lord, kasama natin ang Diyos,
Ang Diyos ang bahalang magpala. Ang Diyos ang bahalang tumugon. Ang Diyos ang bahalang sumagot. Ang Diyos ang bahalang, hallelujah, magbigay ng anumang mabubuting bagay sa ating buhay. In terms, dito sa sinasabi kong ito, sa pangalan ni Jesus, at maging sa iba't ibang areas o larangan ng inyong buhay sa pangalan ni Jesus. Amen? Meaning, above all we ask or think or imagine. Listen, meaning, above all we ask or think or imagine. Sa Canada, nung mapunta po ako sa Canada, listen to this. Inimbitahan po ako ng isang kapatiran sa Canada para ipag-pray yung bahay ng kanyang kapatid na isang tomboy. Pinag-pray ko yung bahay ng kapatid niyang tomboy. Pati yung tomboy niyang kapatid, pinag-pray ko rin. Eto yung nakakakilabot na naranasan ko doon. Pagpunta ko po doon sa bahay na yon, nakapatiran natin, na yung kapatid niya, inuulit ko, isang tomboy, meron pong malaking litrato doon. Malaking litrato. Anong klaseng litrato yan, brother, pastor? Litrato po ito ng girlfriend ng kapatid niyang tomboy. Nandun sa kwarto, litrato ng kapatid niyang tomboy. Eto po ngayon, sabi ko nga po sa inyo, nakakadama ko, I can discern bad spirits pag pumapasok ako sa isang bahay o maging sa isang tao. Sabi ko sa kanya, ate, itong picture ng litrato na girlfriend ng kapatid mo, ang sama-sama ng tingin sa akin. Sabi ko dun sa kapatiran, ate, itong litrato, itong litrato ng hallelujah. Yan, tumatayo yung balahibo ko pag naaalala ko yan. Ate, itong litrato ng girlfriend ng kapatid mo, sabi ko, parang ang sama-sama ng tingin sa akin. Kahit saan kong tignan ang gulo, kahit saan ako pumaling-paling, talagang ang aking pandama, masama yung tingin niya sa akin Hindi niya gusto na nandun ako sa bahay nila ng kanyang girlfriend na tomboy. Nakapatiran natin dun sa Canada. Sabi sa akin ng kapatirang ito, alam mo brother, hindi ka nagkamali. Kasi yung girlfriend ng kapatid kong tomboy, may lahi yan ng mangkukulam Marunong mangkulam yan Marunong yan sa witchcraft. Sabi niya sa akin, yung girlfriend ng kapatid kong tomboy, marunong mangkulam, marunong sa witchcraft, marunong sa black magic. Kaya pala, ganun na lamang ang pandama ko. Nagkaroon ako ng word of knowledge, ng gift of discernment o discernment. Nung time na yon, nasabi ko, kahit saan ko ibaling, yung mata ng litrato ng girlfriend ng kapatid mo, para bagang masama ang tingin niya sa akin. Yung pala, mangkukulam itong girlfriend niyang ito. Kaya nag-pray over ako Ano pa nangyari sa doon sa Canada? Doon sa kwartong tinutuluyan ko, nung inimbitahan din ako ng kapatira na magbukas ako ng mga gawain sa Canada, pinatiran nila ako doon sa isang lugar, hallelujah, kwarto. Sabi ko sa kanila, ate, kuya, itong mag-asawang ito, ate, kuya, gabi-gabi, hindi ako mapagkatulog. Parang ang dami-daming masamang espiritu dito sa kwartong ito, sa lugar nyong ito, sa bahay nyong ito. Alam po ninyo, nang i-research namin, ni-research silang mag-asawa yung kanilang bahay. Ngayon po, lumipat na sila nakabili na sila ng bahay. Nang i-research po nila, yung buong building pala na yon at yung kwarto na yon, doon pala ang tinatawag na napakaraming namatay. Kasi doon pala ginaganap, hallelujah, doon pala ay nangyayari na dati pala yung pag merong namatay, doon nilalagak yung mga patay. Ano ba tawag doon? Purihin ng Panginoon. Ayun. Kaya pala sabi ko, gabi-gabi, hindi ako makatulog. Ang dami kong nadarama
ano yan warfare yan Pagka ikaw ay sensitive sa leading, sa prompting ng Holy Spirit, talagang makikipagbaka ka nakita po ninyo? Narinig po ninyo, may brothers and sisters in Christ? Kaya nung time na yon, sabi ko sa kanila, ate, maghanap na kayo ng bahay, lumipat na kayo. Sinunod nila ako. Ngayon, nakabili na sila ng bahay, wala na sila doon sa bahay na yon. Kasi doon pala dati ay pagka may namatay, doon nilalagak yung mga patay. Sa kwarto mismo na yon. Kita nyo? Mga magulang, mga kapatid, ilan lamang yan. Kaya sabi ko nga po sa inyo, brothers and sisters in Christ, above all we ask or think or imagine, purihin ng Panginoon, prayer moves mountain. And there's no limit. There is no limit in our asking to God. Because all things are possible. Because all things are possible. Kaya ang Diyos ang bahalang magpala, magpaunawa. Purihin ng Panginoon. Sabi ni Yahweh, great and mighty things you do not know. Siya bahala. Siya bahala. Susunod ka lang kay Lord. Susunod ka lang. Ipapamuhay mo lang yung sinasabi ng Diyos sa'yo, ng Diyos sa atin. At hayaan na nating ang Diyos ang tumugon at sumagot sa inyong mga dasal at panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Luke 1:37, nothing is impossible to God. Luke 18:27, what is impossible for men is impossible with God. Ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Praise God! Kaya narinig mo yon, Tita R? Purihin ang Panginoon. Narinig po ba ninyo yun? Itong mga patotoong sinasabi ko sa inyo, my brothers and sisters in Christ? Hindi po tayo pababayaan ni Lord. Hindi po tayo pababayaan ni Yahweh. Habang tayo'y lumalapit, habang tayo'y dumudulog sa Kanya, ito nga kapatiran natin, si Brother Elmer, aware na siya sa mga ganyang mga pangyayari kasi marunong na siya ngayon ng warfare. Ito nga isa sa mga kapatiran natin na nag-undergo ng discipleship. Hallelujah! Kaya tinuturuan ko sila Darating ang oras, panahon, ginagamit na talaga sila ni Lord. Mga magiging preachers itong mga to, magiging mga pastora sila. Hallelujah! Ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, masyado na siyang aware. Pagka ganyan ng mga sharing, alam niya na kasi nararanasan niya makipagbaka, makipag-warfare sa masasamang espiritu. But God is good. Inuulit ko, meron tayong authority, meron tayong power na ibinibigay po sa atin ng Diyos, Kaya wag po tayong matakot, wag po tayong mag-alala. Ang Diyos ang bahalang magpaunawa. Ang Diyos ang bahalang magpala. Ang Diyos ang bahalang magbigay, magkaloob ng mga dakilang bagay. Hallelujah! More than we ask or think or imagine, because God is able. Because God is able. Sabi ng Ephesians chapter 3 verse 20, sa pangalan ni Jesus, purihin po natin si Yahweh. Praise the Lord. Can you say amen? Hallelujah. Kaya mga magulang, mga kapatid, as I close, sa pagtatapos, gaano tayo tumutugon sa panawagan ng Diyos na tayong lahat, hallelujah, kaya sinasabi ko sa inyo, there is no limit in our asking to God because all things are possible. Ayon sa salita, ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya
naiintindihan na natin ngayon kung bakit ang naging tema natin, naging titulo natin sa Jeremiah 33 verse 3 ay pinamagatang Why God's Phone Number is Known. Bakit itong trunk line natin o phone number ay talagang nalalaman o nahahayag sa sangkatauhan o sa ating kalagitnaan. Patuloy niyong panoorin, patuloy niyong pakinggan itong mga sagot ng Diyos na ipinabatid at ipinaunawa sa atin ng ating mahal na Panginoong Diyos sa pangalan ni Jesus. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Nawa po napagpala kayo sa mabuting balita na inyo pong narinig sa pangalan ni Jesus. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Amen and amen. At doon sa kapatiran natin, sabi niya sa akin kanina, nawawala daw yung pera niya, hindi niya makita, hindi niya mahanap sa kanyang bulsa yung kanyang pera. Sabi ko sa kanya, lumapit ka sa Holy Spirit. Lumapit ka sa Holy Spirit. Lumapit tayo sa Espiritu Santo. Pag mayroong mga bagay na nawawala, hindi natin makita, hindi natin mahanap. Ayan, sa Holy Spirit tayo dudulog. Sa Holy Spirit tayo lalapit. Sa Triune God family tayo lalapit. At naniniwala ako, makikita mo yan. Mahahanap mo yan. Sabi ng Diyos yan. Pangako ng Diyos yan. Ask, and you shall receive. Seek, and you shall find. Knock, and the door shall be open. Kaya mga magulang, nawa po, sa inyong paghingi, kayo ay tinugon. Sa inyong paghahanap, inyo itong nakita o nasumpungan. At sa inyong pagkatok, kayong lahat, tayong lahat, ay napagbuksan ayon sa salita at kalooban ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Minsan pa, purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At yan, magpe-pray na po tayo. Ito pong aking dasal, ito pong aking panalangin, ay in general po ito Bagamat, again, may mga kanya-kanyang prayer request. Ito mga kapatiran natin na idinulog po sa akin, iningi po nila ng dasal at panalangin. Kung kayo po ay nananalig, kung kayo po ay naniniwala, kung kayo po ay sumasampalataya, kanina pa lamang, ngayon pa lamang, hallelujah, habang kayo nakinig, habang kayo nanood, tinugon na kayo, tinugon na kayong lahat ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Praise the Lord. God is good. All the time, and all the time, God is good. Praise God. Let us pray. Father, in the name of Jesus, muli po kaming lumalapit sa iyo. Muli po kaming dumudulog sa iyo. Inaamin po namin ang aming kawalan, ang aming karukhaan, na kami po'y walang magagawa kung wala ka sa aming buhay. Kami pong lahat ay bankrupt, dearest Jesus. Kami pong lahat ay bankrupt, Yahweh. Kung wala ka sa buhay namin, kung wala ang salita mo. Kaya kami po ay nagpapakumbaba na idinudulog namin ang lahat ng bagay sa aming buhay. Idinudulog namin ang lahat ng sitwasyon, ang lahat ng pangyayari sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, lahat po itong mga kapatiran na ito na nanonood po sa akin sa NCR, sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat ng mga bansa na naaabot po ng programang ito, sa lahat po ng mga nag-like, nag-share, nagko-comment o nag-comment sa programang ito, lahat po sila, O Diyos, ay aking ipinagkakatiwala sa iyong mga kamay sa pangalan ni Jesus in cures, signs, and wonders
to be worked in the holy servant name of Jesus. Lord God, abutin mo po silang lahat sa anumang mabubuting bagay sa kanilang buhay. Lord, sa pangangailangan nila sa araw-araw. Hallelujah. Higit po sa lahat, Panginoon, ini-expect po namin, O Diyos, na kami po ay sasamahan mo, titindigan mo, tatayuan mo kami when no one else does. Kung wala man pong sumasama sa amin, walang nakikiisa sa amin, kayo po, Ama, kayo po, Jesus, Holy Spirit, ang siyang sasama sa aming lahat. Again, when no one else does, in the mighty and powerful name of Jesus. Kaya salamat po, O Diyos, na sila pong lahat ay patuloy mong binibigyan ng kaligtasan, protection, gabay, patnubay sa kanilang mga buhay, kasama na po ang bawat miyembro ng kanilang pamilya. Sa pangalan ni Jesus, maging iba't ibang mga churches, ministry at community na nanonood sa akin, mga kapwa ko lingkod ng Diyos, salamat po Lord, na sila man ay sinasagot mo na ayon sa aming pinag-aralan. Jeremiah 33 verse 3, call to me and I will answer and tell you great and unsearchable things you do not know. O Diyos, inilalapit ko rin po at ipinagkakatiwala ang buhay ni Nanay Emmy, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo, Lord God, ang buong family niya sa US, sa Canada, sa Bulacan, sa Payatas, o saan man po sila naroroon. Lord, I pray that your divine intervention and provision be upon them all. Sa pangalan ni Jesus, maging ang kagalingan nilang lahat sa iba't ibang larangan ng kanilang buhay. Pati po itong Medicare ni Nanay Emmy, pati po itong kaibigan niya na si Iluminada Duyan, o si Sister Iluminada Duyan na mild stroke. Lord, I pray healing upon healing, grace upon grace be upon her right now. Sa pangalan ni Jesus, maging sa buhay po ni Ate G, ng kanyang mister, at ng kanyang buong pamilya, maging sa buhay po ni Ate Pe, ng kanyang mister at ng kanyang buong family, sa buhay po ni Ate Mila, ng kanyang mister at ng kanyang pamilya, sa buhay po ni Ate Adele, ng kanyang mister at ng kanyang buong family, sa kapatid na lalaki o mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae ni Sister Tess, maging kay Sister Tess at sa kanyang mga anak at apo sa pangalan ni Jesus, maging sa hipag ni Sister G, maging sa kapatid ni Sister G na taga Bulacan, hallelujah, maging kay Daddy Louie sa kanyang may bahay at sa kanyang buong pamilya. O, purihin ka Panginoon. Maging kay Brother Bernie and family, kay Sister Maria Baricuatro and family, sa asawa po at sa buhay ni Tita R, ng kanyang buong pamilya, lalong-lalo na po ngayon yung kanyang apo na si Sister Eunice sa pangalan ni Jesus. Maging kay Sister Lisa and family, kay Sister Teresa and family, kay Sister Vivian Bisco and family, yung kasama niya po Lord sa trabaho, hallelujah. Maging kay Mami Glo Manalastas, sa kanyang anak na si Mervin, sa lahat ng mga anak niya, mga apo niya, sa dikong niya, sa ateng niya, sa pangalan ni Jesus. Maging kay Ate Evelyn, sa mister niya, sa buong family niya, dyan sa Payatas. Kay Sister Edling Torre Campo, sa kanyang mister, sa kanyang dalawang anak na dyan po o nariyan po sa Japan, hallelujah. Kay Ate Tess at kay Major Simon Sancho, ang buong pamilya po nila, ang health po nila,
yung mga kasama nila sa bahay, yung kaibigan po ni Major Simon Sancho na pinag-aaral niya, kay Engineer Boy Maralas, kay Sister Lumen Maralas, kay Architect Lai Maralas at sa buong Maralas family, kay Sister Rhea dyan po sa Estados Unidos. At hari nawa po, magkaroon na siya ng bagong hanap buhay dyan po sa US. Sa pangalan ni Jesus. Kay Sister Adele Tordesillas and family dyan po sa Australia at sa West Avenue. Kay Sister Merlin Canto sa kanyang mga anak, mga apo at yung anak niyang sumasakay ng barko na si Nonoy at yung anak niyang nurse dyan po sa London. Hallelujah. Kay Brother Primitivo sa kanyang may bahay, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo. Hallelujah. At yung kanyang anak at apo na nasa ibang bansa, ang iyong pag-iingat, gabay, patnubay, proteksyon ay sumakanila at sumakanilang lahat sa pangalan ni Jesus. Kay Ate Doris, kay Kuya George dyan po sa US, yung kanila pong mga mahal sa buhay na nasa US, nasa London, nasa Leganes, Iloilo, sila pong lahat ay akin din pong idinudulog sa iyong mapagpalat, mapaghimalang kamay sa pangalan ni Jesus. Kay Sister Ann Cosmic Clemente, sa kanyang mahal na ina, sa kanyang asawa na nasa ibang bansa, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga anak, at ang buo niyang mag-anak, kalakasan, katatagan at katagumpayan ng buhay, ay sumakanilang lahat sa pangalan ni Jesus. Kay Brother Robert, kay Sister Sheila Kabagnot, sa buong family po nila, ang negosyo po nila o hanap buhay nila, lahat po ng ito ay amin po ipinagkakatiwala sa iyo na maging blessing po sila sa kanilang family, community at ministry na kinabibilangan sa pangalan ni Jesus. Maging kay Mami Yo and family, kay Lance Jeyus Umali, healing sa kanyang katawan at buhay sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Maging purihin ka, Panginoon. Praise the Lord. Para po wala akong makalimutan. Praise God. Maging kay o sa lahat po ng mga kaklase ko at kabatchmates ko sa high school. Purihin ang Panginoon. Mga kumpare ko, mga kumare ko, Lord, si Paring Henry at ang kanyang anak ay akin din pong isinasama sa panalangin. Lahat po mga kumpare ko, si Paring Wright, Paring Bert, hallelujah, Paring Leonard, Paring Tony, at ang buong family po nila. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, o purihin ka, Panginoon. Maging ang aking kapatid, oh hallelujah, na si Jong, si Melinda, Lord, ipinapanalangin ko rin po silang lahat. At ang aking buong family, ang nanay ko, lahat ng mga kapatid ko, lahat ng mga bayaw ko, lahat ng aking mga pamangkin, hallelujah, in the mighty and powerful name of Jesus. Lord, sa lahat po ng mga nag-undergo ng discipleship, ito mga kabataang ito, sa pangunguna po ni Sister Jessa, hallelujah, lahat po sila ay aking pong ipinapanalangin in Jesus' mighty and powerful name. Maging ang lahat ng mga taga-Jesus is Wonderful Ministry and Family, maging ang mga kapatiran po dyan sa Iloilo chapter, purihin ka, Panginoon. Mga kapatiran sa Iloilo chapter, dyan po sa Holy Spirit, Batasan, hallelujah, Kalayaan, ang mga taga-Lagro community, lahat po sila ay akin pong ipinapanalangin sa pangalan ni Jesus. Ang mga taga-Leganes chapter, oh Lord God, dyan po sa Iloilo, ang mga taga-Maypaho, Lord, ang mga taga-Maypaho, mga taga-New Life community, maging sa buhay po ni Ate Biring, dyan din po sa Maypaho, at ang kanyang pamilya, akin po silang lahat na inilalapit at ipinapanalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Maging kay Brother Elmer Paboriques and family, kay Sister Nene and family,
hallelujah, na siyang katuwang ko po sa social media ministry. Lord, lahat po sila ay akin din pong ipinapanalangin. Maging ang lolo at lola po ni Sister Nene na si Felix Pascual, Manny Pascual, at sa lahat po ng magse-celebrate o nagse-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong buwan ng Hunyo, akin din po silang lahat na ipinapanalangin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Magi ang mga taga-Tondo chapter, hallelujah, pinagpipray ko din po silang lahat, Lord, in Jesus' mighty and powerful name. Bawat ministry, bawat chapters sa Jesus Wonderful, sa New Life Community, lahat po sila, O Lord, ay aking ipinagkakatiwala sa iyong mga kamay, na sila pong lahat, kasama ng kanilang pamilya, ay sinasangkapan mo ng iyong presence, ng iyong power, at ng iyong authority, sa pangalan ni Jesus. Bawat pamilyang Pilipino, Lord God, bawat pamilyang Pilipino here and abroad, ay akin din pong ipinagkakatiwala sa iyong pagpala at mapaghimalang kamay. Maging ang aming mahal na Pangulo, pangalawang Pangulo, lahat po ng mga namumuno sa lokal at national, lahat po, Panginoon, ng mga gabinete ng administrasyong ito, sila pong lahat ay pagkalooban mo po ng wisdom, knowledge, upang yaon lamang angkop at nararapat na mangyari at maganap sa aming bansa. Hallelujah! Maging sa bawat pamilyang Pilipino here and abroad, sa pangalan ni Jesus. Maging ang lahat ng kaguluhan sa gitnang silangan, lahat po ng kaguluhan sa bawat bansa, Lord, sa gitna ng mga kaguluhang ito, ay dumaloy ang kapayapaan. Hallelujah. Maging sa buhay po ni Brother Eric, hallelujah, na nanonood po sa akin ngayon, ang kanyang katawan, ang kanyang buhay, ang buo niyang family, yung kanyang kamag-anak na disgrasya, Lord, akin din pong ipinapanalangin. Purihin ka, Panginoon. Lahat ng mga tao, Lord, na hindi ko po maalala ang kanilang mga pangalan, hindi ko po maalala. Oh, hallelujah. Sapagkat dito po sa aking mga notes ay tila meron pong nawawala. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Lahat po sila ay isinasama ko po sa panalangin ito. Lord, hindi ko man po maalala ang kanilang mga pangalan. Binibigay ko silang lahat sa iyong pagpala at mapaghimalang kamay sa pangalan ni Jesus. Yaong mga humingi ng dasal at panalangin sa akin, Lord, personally, hallelujah, salamat po, silang lahat ay tinugon mo na, biniyayaan mo, iniligtas mo na po silang lahat in all areas and aspects of their lives sa pangalan ni Jesus. Kaya po sa pagtatapos, we are thankful and grateful that all of us are saved, redeemed, more than conquerors, triumphant, victorious, gifted, accepted, blessed, and most especially, all of us are valued and loved by you, God, in the mighty and powerful name of Jesus. Kaya marami pong salamat, aming Ama, sa lahat po ng tugon, sa lahat po ng sagot, sa aming mga dasal at panalangin, mula sa iyong mga salita na ang sabi mo, John 14 verse 14, anything you ask in my name, I will do it. So thank you, Father, for being so nice, so good, and so true to your promises. Again, we all ask this in Jesus' mighty and powerful name. We pray with the fellowship of the Holy Spirit, one God, forever and ever. And everybody shout, Amen and Amen. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Mga magulang, mga kapatid, meron po tayong YouTube channel, The Wonderful Acts of God, Jesus Wonderful Ministry. I-hit nyo lang po yung notification bell para po nano-notify po kayo pag meron po tayong bagong upload. At mag-follow din po kayo sa ating pong FB page, The Wonderful Acts of God, Jesus is Wonderful
Ministry. At meron po tayong sabayang pananalangin, mga magulang, mga kapatid. Kami po sa Jesus is Wonderful Ministry, sa New Light Community, ay sabay-sabay pong nagdarasal tuwing alas 10 po ng umaga, alas 3 po ng hapon at 9:30 po ng gabi. Sa mga kasamahan ko po, Sister Lumen Maralas, Mami Papin, Sister G, lahat po ng mga nag-undergo ng discipleship. Hallelujah! At ang mga kapatirang ito, welcome po kayong lahat na sumabay sa aming dasal at panalangin sa mga oras na aking nabanggit sa pangalan ni Jesus. At kung gusto po ninyong imbitahin ang mga preachers sa Jesus is Wonderful, sa New Life, I personally, kung gusto po ninyo akong imbitahin sa inyong church, sa inyong ministry, sa inyong community, sa inyong lugar, sa inyong po mga tahanan, mag-message lang po kayo, i-message nyo lang po ako. I am willing, we are willing na makarating po sa inyong lahat by the grace and help of God sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah! So, muli po, mga magulang, mga kapatid, makita-kita po tayong lahat tuwing araw po ng linggo, alas 5 po ng hapon sa programa ng The Wonderful Acts of God, ng Jesus is Wonderful Ministry, at ng New Life Community sa pangalan ni Jesus. At tanggapin po ninyo ang kagandahang loob ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Ama, at ang pakikiisa ng Banal na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan, at ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. God bless, Godspeed, God heals, God reigns, God provides, God with us. Bye-bye po. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. At marami pong salamat. Hallelujah. Praise the Lord.